God po. Isang mapagpalang araw sa mga anak ng Lord. Amen. God is good. All the time. Amen. Hallelujah. And all the time, God is good. Amen. At ngayong umaga po ay makipagbukas po kayo or makipagbasa po kayo sa salita ng Lord sa Hebrews 3:12-14. Tunay nga po na it is an honor na sinasabi ko na maging kagamit-gamit sa ambasan ng Panginoon. Ay, kita po ba? Yes. Or medyo madilim? Sorry Okay po. Sige po, ayon po sa Hebrews 3:12-14. Pwede po sabay-sabay tayong magbasa. See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's sinfulness. We have come to share in Christ, if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. Amen. Sige po, tayo po ay muna manalangin. Hallelujah. Diyos namin makapangyarihan, Diyos namin buhay, Diyos namin banal. Lord, patuloy namin dinadalangin, samahan mo po kami, Banal na Espiritu Santo, sa pag-aaral namin, sa pakikinig namin, O God, sa iyong salita. We pray na ikaw po patuloy na magbukas namin ng aming spiritual ears, O God, ng aming spiritual eyes to see the beauty of your message today, Lord. Turuan mo po kami, Holy Spirit. Bigyan mo po kami ng puso na handang tumanggap ng pagtubig mo, Panginoon. Bigyan mo po kami ng puso, Lord, na handa, Lord, na magpabago. Surrendered heart, Panginoon, sa kung ano yung nais mo sa naming lakaran. At merong puso na meron kami. Lord, alisin mo ang anumang hindrance, Lord, na ginagawa ng kaaway sa iyong mga anak. Ang antok, Lord God, ano man po, Panginoon. Maran, O God, yung out of focus today, Panginoon, sa anumang problema na meron kami. Alisin mo po ito, Panginoon, sa mga oras na ito. And Lord, allow us to focus alone in your presence, O God, sa iyong salita. Muli, Panginoon, dalangin namin, palakasin mo kami, Panginoon, na nagmumula sa iyo. And through your word, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa iyo po papuri at pasasalamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. Introduction lang po, no? Ang aklat po ng Hebrews ay isang seryosong babala sa mga mananampalataya. Ang pananampalataya po ay isang binabaliwala. Amen po ba? Katulad po nung sa Israel po na yung tumigas ang puso nila sa ilang, no? At hindi nakapasok sa kapahingahan na gustong ibigay ng Panginoon dahil po dun sa katigasan ng puso. Amen? Maaari tayong maligaw o maaaring mawala ang ating relasyon sa Diyos kung ito po ay ating hahayaan. Amen? Ito po ay warning din sa atin, no? Salamat sa buhay ni Apostle Pablo sa kanyang mga sulat, no? Na ang kanyang mananampalataya ng Panginoon noong una hanggang sa ngayon ay patuloy na winawarningan ng Panginoon. Kasi minsan ay aminado po tayo na nakakalimot. Amen? Nakakalimot po tayo. So, kailangan natin ng paalala, a reminder, or sometimes kung talaga matigas na, kailangan na natin ng warning. Amen? Amen? Ang warning po, it is means to alert someone about the potential danger or mistakes or negativity na consequences na pwedeng kaharapin natin. Amen? Yun po ang purpose ng warning, and it's a purpose also to encourage, caution, and help prevent harm. Amen? Para maiwasan yung danger, kailangan ng warning. Amen? Para hindi mag-failure or mauwi sa hindi magandang kalalabasan, kailangan ng warning. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po. Ang talata natin pong ito, yung ating binasa kanina, ay napapaalala na ang Kristiyano ay humaharap araw-araw sa matinding laban. Amen? Sino po yung dumadaan sa matinding shaking ng buhay? Shaking. Amen. Previously lang, no, sunod-sunod yung bagyo, talagang ang hirap kasi affected po lahat, no? Yung trabaho, yung mga may negosyo, ay talagang parang stop lahat, no? Nasa loob lang tayo lahat. Para sa akin po, no, isa rin po ito sa pagsubok
At ang laban po na ating mga kinakaharap sa Kristan ay yun po yung pwersa ng kasamaan o kadiliman na hindi natin nakikita. Aware po tayo doon? Yes. Nire-remind po tayo kung nakakalimutan natin ito na we are facing the battle, yung araw-araw na yung kaaway natin hindi natin nakikita. Amen? Amen. At yung sa spiritual na kalagayan sa pananampalataya natin ay sobra pong halaga. Dahil ang kaaway ay hindi po tumitigil, nagdo-double time, nagdo-triple time para po tayo ay iligaw sa kung ano yung plano ng Lord. Amen? Ito po yung paalala sa atin doon sa ating binasa today sa Hebrews 3:12-14. Narito po ang ilang puntos, no? Key ideas and warnings of being firm in faith po. Ayaw nga pala, sorry. Yung title po natin ay nakakaligtaan ko. Nagmamadali ang inyong lingkod. Pasensya naman. Sige po, ang ating pong title ay Unshakable Faith in a Shaky World. Shake, shake, shake. Talaga, no? Parang shake. Grabe talaga yung, ano ba, yung warning, yung word ni Lord ngayon. Dahil lahat talaga tayo ay hindi talaga exempted sa shaking ng buhay. Amen? At talagang yung mga nakikita natin sa surroundings natin, may mga digmaan na, meron na talagang yung bagyo, sunod-sunod, hindi na natin may paliwanag, no? Medyo na, ano na tayo, yung na-anxiety na tayo na sa mga nababalitaan natin, di po ba? Amen? Sige po, ngayon po ay pasok po tayo sa first point. Ano po yung warning sa atin sa araw na ito? Beware of a sinful and unbelieving heart. Means po, we must guard our heart. Doon po sa verse 12, sabi, itagalog ko na lang po na, pag-ingat kayo mga kapatid, baka ang sino man sa inyo may pusong masama at hindi nananalig sa Diyos at humiwalay sa buhay na Diyos. Amen? Sabi po, doon, ay pagkalaki naman. Wala naman. Pasensya na po. Akala ko'y malaki na. Sige po, atin na lamang pong pakinggan, no? Alam ko naman ang heart ng bawat isa ay yun po yung makakaunawa. Hindi naman po mahalaga yung liit ng sulat ng kundi yung ating panlinig na spiritual ay nabuksan na ng ating Panginoong Jesus. Sabi po dito, a sinful and unbelieving heart refers to a heart that turns away from God or rejects His truth and is hardened by sin. Ito po yung ibig sabihin ng sinful and unbelieving heart. A heart dominated by sin, rebellion, and self-centeredness. It refuses to submit to God's will and delight in obedience. Sabi po na dito na yung sinful heart daw po ay ito po ay nangingibabaw dito po yung kasalanan, yung pagiging rebellious natin sa Panginoon at yung parang dito po yung heart natin, parang walang ibang sinasenter kundi yung sarili natin. Amen? And sin, it refuses to submit. Wala tayong pag-submit sa Panginoon, kundi mas na nagdidilat tayo doon sa paggawa ng mga kasalanan na hindi nakakalugod sa Panginoon. Yun po yung sinful and unbelieving heart. At sinful heart refuses correction and repentance. Yun po yung masakit na doon na medyo parang tanggihan mo na pagpatama sa Panginoon. Para pag may sinasabi sa atin ang Lord o ating kapatiran, parang sumasama na yung loob natin. Amen? Kasi yun nga ay you refuses na po yung pagtatama. Wala na po sa puso mo yung intention na mag-repent. Amen? And yung nakasentro lagi sa sarili mo ay puro self. No? Yung kasiyahan at yung pagsabit sa Lord ay nawala na din sa iyong isip. Unbelieving heart naman po, a heart that is lack faith or trust in God. Ibig sabihin, wala na po yung pananampalataya mo sa Panginoon, hindi mo na pinanghahawakan yung promises ng Lord sa iyo. Hindi mo na nakikita yung power ng Panginoon sa sitwasyon mo. Hindi mo na na-acknowledge yung character ng Panginoon who is faithful, who is loving, at totoong nag-care sa'yo. Nakakalimutan mo na kasi yung puso mo punong-puno na ng doubt. Amen, mga kapatid? And it leads to spiritual hardness, no? With the person who no longer respond to God's voice or guidance. Amen?
talagang tumitigas na, mahirap po ito sa atin mga kapatid kung yung puso natin ay meron na po tayo nito. Amen? Ano po yung mga signs ng mga sinful and unbelief heart? Una po dito ay yung ini-ignore mo na yung mga warnings ng Lord sa buhay mo. Amen? Parang a person repeatedly hears about Jesus and sees God, goodness, but chooses to live in rebellion, ignoring His call to repent. Amen? Yung alam mo na nga na sinabi ng Panginoon na huwag ka dyan, ay huwag iyan ang gawin mo, pero hindi pa rin. Amen? Dahil hindi ka na nakikinig doon sa salita ng Panginoon, yun sa boses ng Panginoon na nagkagayad sa'yo. Amen? Number 2, na sign po ng unbelief heart, ito po ay yung trusting on yourself. Sa sarili mo na lang kakayahan, ikaw nakatingin. Nakakalimutan mo na ang Diyos ay ang lahat sa buhay mo. Yun, nakalimutan mo na we must fix our eyes on Jesus alone. Amen, kapatid? Sa iyong mga pinagdadaanan sa buhay, parang nananahan ka na sa sarili mong kakayahan. Amen? I hope and pray na i-reflect po natin, meron ba ako nito ngayon? Tumitigas na ba yung puso ko? Nananahan na po ba ako sa sarili kong kakayanan? Amen? Number 3, deliberate sin without repentance. Continuing in sin while knowing it's wrong, like lying, stealing, or living with hatred, and refusing to change because of unbelief in God's judgment. Na parang sa buhay mo na okay lang to, parang nakakalimutan mo yung bad consequences ng mga decision mo sa buhay. Na mas pinipili mo yung gumawa ng kasalanan kasi masaya eh. Na, yung ano pa yung bawal talagang masaya. Pero hindi mo na naiisip na one day may consequence at paghihirapan mo yung mga choices mo. Amen? Yes. Example po dito, sa Bible po na tayo kumuha. Amen? So yung mga Israelites po doon sa wilderness. Amen? God promised them the land of Canaan, but they doubted His power after hearing reports of giants and strong cities. Amen? Doon po na ano po yung puso ng mga Israelites na, ay, may mga malalaki, may mga giants pala doon at matatatag pala yung kanilang mga pader doon, matatatag pala yung kanilang mga city. Ay paano na? Parang nawindang na yung mga Israelites. Ano po yung unbelief, yung heart nila, ay iyon na talaga yung nag-cause ng hindi nila narating yung promised land. Amen? They complain, imbis na panahanan nila, kasi doon naman sa nakita nila yung miracles ng Panginoon, but still, no? Alam na nila kung na makapangyarihan ng Diyos na meron, still, nagreklamo pa rin sila sa Panginoon. Nag-doubt pa rin sila na, ay baka matalo tayo kasi mga higante yung naroon. No? Amen? Nakalimutan nila na for 40 years ang Lord, iningatan sila. Sa gabi, naroon na pinapainitan sila, pagtaglamig, at sa panahon sobrang init, naroon nilililungan sila ng Panginoon. Amen. Kalimutan nila. And sa buhay naman po ni Judas, isa pang halimbawa, nakita na ni Judas, nakasama ni Judas araw-araw ang Panginoong Jesus. Nakita ni Judas kung paano nag-miracle ang Panginoon, kung paano nagpagaling ang Panginoon. But still, si Judas, pinili niya yung rebellious heart. Pinili niya na i-betray si Jesus. And saan po? For the love of money. No. Pinili niya. Hindi naman po talaga sinabi na, parang, ito po kasi yung matter po na bagay nito ay, it's your choice pa rin. Walang sapilitan to. Kung gugustuhin mo ay wala kami magagawa. Amen? We must, sabi po dito na, when life shakes you, may your faith be like a tree with roots so deep that no storm can pull it up. Amen? Yung example po sa atin nung ating anniversary kay Pastor Noel, praise God, hindi ko talaga yan makalimutan dahil na-remind tayo na ang faith po natin sa Panginoon dapat hindi yan na-shake. Yung parang puno po yan doon nakatanim sa gitna ng ilang na walang ibang kundi siya lang nakatayo na doon na wala sasangga sa kanya kundi siya lang yung mag-isa doon. Ano po yung kailangan natin? Mas rooted pa po yung ating mga ugat sa salita ng Panginoon para hindi po anumang bagyo yung dumaan doon sa iyo, kahit mag-isa ka man, alam mong hindi ka matitinag dahil alam mo ang katotohanan sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. Let us always guard our hearts with Scripture and hold it to your faith
Especially in a world full of uncertainty. Wala talagang kasiguraduhan yung araw-araw. Kung minsan, kahit po yung trabaho mo, parang stable na, no? Dumarating yung crisis. Talagang nag-pull out ng employees. No? Patuloy po natin panghawakan yung salita ng Lord. Lord, may bibigay kang magandang bagay sa akin. May bibigay ka pang magandang opportunity kaysa rito. Amen? Let it be your light and guide in the darkness seasons of life. Lagi mong i-remind yung sarili mo na sa mga promises ng Lord. Pag dumaraan na po tayo sa bagay na ito na medyo na-shaken na yung faith mo sa Lord, remind yourself, kapatid, ano ba yung Diyos na meron ka? Gaano ba ang makapangyarihan yung Diyos na meron ka ngayon? Amen? Remember, maraming tools ang ginagamit ng kaaway. Amen? Ang isa po sa ginagamit ng kaaway para pabagsakin ng isang Kristiyano po ay yung tools na alisin yung pananampalataya sa puso mo or i-shaken yung faith sa puso mo. Kasi oras na mag-alog-alog na yung faith mo sa Lord, nag-start na dyan, dumarating na yung doubts, nagkakaroon na yan ng takot, nagkakaroon na ng galit. Ay po, nakakainis naman yung sitwasyon. May problema pa nga, nandiyan na, sunod-sunod na. Parang ano ka na po, nawiwindang na yung isip mo. Kasi nandun na yung puso mo na talagang yung focus niya ng kaaway natin is to steal, to kill, and to destroy you. Lalo na yung pananampalataya mo, patayin ng kaaway ng kaaway. Lagi mo i-remind yourself mo, hindi mo dapat hinahayaan na yung puso mo ay ganito. Amen? Ang solusyon po sa atin, para hindi po ma-shaking yung ating faith sa Lord, yung puso natin, no? Yung solusyon para patuloy na manatili sa Panginoon, ay patuloy na magbabad sa presensya ng Panginoon at sa kanyang salita. Wala pong ibang solusyon, kundi yun lamang. Amen? Sabi po sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen? Hawakan mo ang puso mo, ingatan mo, i-guard mo ito. Huwag mong hayaan na kung ano-anong viruses ang dumadapo sa puso mo, viruses ng kasalanan. Amen? Amen, praise God. Sige po, number 2 na po tayo. Number 2, sin is deceitful. Sabi po, yung warning sa atin, mapanlinlang ang kasalanan. So, encourage each other daily. Amen? Kailangan po natin paalalahanan ang bawat isa. Ayun po kanina din sa binasa natin sa Hebrews 3:13, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa araw-araw habang tinatawag pa ito ngayon, upang walang sino man sa inyo ang tumigas ang puso at malinlang ng kasalanan. Amen! Amen? What a powerful reminder ng Panginoon sa lahat, Lord. Deceitful means misleading, dishonest, or tricky. Amen? Yung bang tricky parang, ano nga yung word na parang matrix ba siya? Papanlin lang talaga. Na. And ito po ay misleading, yung dishonest. No? Hindi na tayo talaga totoo. Sometimes, that hides the truth and leads someone to believe in something false. Sabihin po ay parang yung katotohanan, parang yung mali po ay ginagawa na niyang tama sa paningin mo. Amen? Hindi mo na nga naiisip na may mali doon sa ginagawa mo kasi nakalimutan mo na nga na parang sa tingin mo ay naging-enjoy ka naman, harmless naman to sa ngayon. Amen? Paano-ano ka pa dyan, pero isang araw, no? Ang hirap nung yung consequences pala niyan. Amen? Sin lies and tricks us into thinking that harmless or enjoyable without consequence. Yung sabi kanina, it can make wrong things look right and blind us from God's truth. Amen? Yung deceitfulness, grabe yung ginagawa yan sa puso natin, sa ating mga mananampalataya. Alam na nga natin yung katotohanan, sometimes yung kaaway, nililim lang tayo na, ay okay lang yan, hindi naman yan, wala ka namang tinatabakan tao. Amen? Pero it affects your spiritual life doon sa decision mo. Amen? And yung pinaka-apektado doon sa decision mo ay yung consequences na kakaharapin mo in eternity. Amen? Batid? Nandiyan pa po ba tayo? Amen! Amen! Next, it can make wrong things look right, and yun nga po, binubulagan tayo ng mga nakaaway. Like a trap, sin slowly hardens the heart, making repentance harder over time. Mahirap na po ito na magkaroon na tayo ng callous heart, na parang okay lang sa'yo na
na parang wala ka namang pakiramdam na nagkakamali ka, na nakakagawa ka na ng kasalanan, na parang, okay lang to. Parang okay na lang sa'yo lahat. Hindi mo na naiintindihan na ang Lord nasasaktan mo na rin. Amen? And sabi po kanina doon sa, sa encouragement, ano po ba yung kahalagahan nito? We are called to remind each other of God's truth every day because sin always trying to depart us from sin. Ang purpose po ng kapatiran, kung bakit meron po tayong spiritual family, ay to remind us. Amen? Hindi po habang buhay na tayo ay malakas kahit ka po nagtitidevotion, kahit ka po nananalangin, ang kapatiran kailangan pa rin natin. Kasi akala mo, yung kaaway, akala nga ng ginagawa ng kaaway sa isip mo, okay pa, na hindi ka naman nagkakasala kasi nagbabasa ka pa naman. No? Araw-araw hindi mo pa naman naliligan yung pagpananalangin, yung pag-devotion mo. Akala mo okay pa. Akala mo firm pa yung faith mo sa Panginoon, which is hindi na rin pala. Sira na rin pala yung kaloob-looban. Panlabas lang pala yung okay. Amen? Kapatid, ano po yung kahalagahan ng katulad po yung ginagawa natin ngayon? Sin grows strongly, we keep silent or isolate ourselves. Aminin po natin na sometimes, pag mayroong pagsubok, sometimes pag nakakagawa tayo ng kasalanan, na-isolate natin. Amen? And sa tulong po ng kapatiran natin, napapaalalahanan tayo. Hindi natin kailangan lumayo sa Lord, na hindi mo kailangan suluhin ang mga bagay-bagay. Amen? Na totoong nagpapahalaga sa'yo, kapatiran na totoong nagko-concern sa'yo sa kung anong pinagdadaanan mo. Kapatid, lagi mong tatandaan, meron kang totoong pamilya na binigay ng Panginoong Jesus sa'yo, which is your spiritual family. Amen? Encourage and help each other, and remember na yung pinapaalala po sa atin every time na nagsasama-sama po tayo yung promises ng Lord, yung characteristics ng Lord. Wala naman po tayo pinag-usapan na nagsasama-sama tayo, kundi si Lord. Amen po ba? Amen. Amen. Kung minsan, sa pananahimik natin, magugulat na lang tayo, yung kapatiran natin ay, okay lang yan. Si Santa Fe, ang Lord natin ay faithful. Amen? Sa ganun, wala ka naman sinabi sa Kanya na ganun yung pinagdadaanan mo. Pero, yun yung pinapasabi ng Lord sa'yo. Kasi parang gusto mo na rin humiwalay eh. Kasi shaking na rin talaga yung faith mo. Hindi mo lang inaamin. Amen? Sabi nga pag merong kapatiran sa pananampalataya, kayang-kaya o sama-sama. Yun po yung goal ng ating Assemblies of God. Yung binigay nating team ngayong taon. Amen po ba? Patuloy po natin isiksik yung sarili natin sa presensya ng Panginoon. Patuloy po tayo makisama sa kapatiran na hindi tayo ihulubog, kundi lagi tayong itataas. Amen. Amen. Ayon po sa Efeso 4:16, kapag ang bawat bahagi ay gumaganap ng tungkulin nito, ang buong katawan ay lumalago at lumalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen. Amen. Nagsasama-sama po tayo, nagpapaalalahanan po tayo, nagsusuportahan tayo dahil ito po ay may pag-ibig na kalakip. Dahil yun po ang tinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo. Amen? Nagawin natin ang anumang bagay na may kalakip na pagmamahal. Amen. Amen? This means that today is always the best time to turn to God, repent, and accept His grace. Amen? Sige po. Meron ka pong nakakuha sa ating Amen. Amen. Praise God. Number 3 na po tayo. Number 3 po, confirm until the end or never give up, kapatid. Sa Hebrews 3:14, ano po yung reminder sa atin ng Panginoon ngayon? Sapagkat tayo ay naging kabahagi ni Kristo, kung mananatili tayong matatag hanggang sa wakas sa ating panimulang pananalig. Amen? To be firm in faith means to have a strong, unwavering trust and confidence in God. Amen po ba? Dapat hindi po na yung parang alon yung pananampalataya, parang alon na pag ganun-ganun. Dapat steady lang po. Amen? Dapat yung hindi ka nasashaken ng mga trials, hindi yung mga doubts, ay hindi mo mas pinupukusan yung mga bagay na ganyan. Amen? It's about standing steadfast in your beliefs and not being easily shaken by trials. Sabi nga pag tayo po'y matatag sa pananampalataya, ano po yung prayer natin?
hindi po prayer natin, Lord, alisin mo itong mga pagsubok, kundi patatagin mo pa ako, Panginoon. Amen. Amen? Yun po yung prayer ng isang mananampalatayang dumadaan sa pagsubok, pero firm ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Being easily shaken by trials or temptation, the opinions of others, ibig sabihin po ay hindi po natin tinitingnan yung talagang kalakihan ng mga problema sa buhay natin, kundi mas nakikita natin kung ano po ba yung kalakihan ng Diyos na meron tayo. Amen? Yung trials, nandyan na yan, hindi na rin na tayo, hindi na natin yan mababago. Sabi nga ng Panginoon natin na as Christian, hindi naman sinabi ng Panginoon at walang makikita sa salita ng Lord na exempted ka sa mga trials, sa pagsunod mo sa Panginoon. Kundi sabi nga ng Panginoon, take up your cross and follow me. Amen? Yung cross na yan, sometimes it represents your trials sa buhay mo. Amen? Mananatili ka bang lumakad sa Panginoon na lumalaban kahit marami kang pagsubok or hahayaan mo ng i-down yung sarili mo. Number 1, ano po yung characteristics po ng firm faith? Unshakable trust in God's promise. Amen? Believing that God is faithful in His word and true. Even when circumstances are difficult. No? Kahit po tayo dumaraan sa mga pagsubok, naaalala natin ang Panginoon natin ay tapat. At ang kanyang salita ay buhay. Pag pinanghawakan po natin, ito ay mangyayari at mararanasan natin sa buhay. Amen? Holding firm involves standing on God's truth and promises. Just as a soldiers po, kung paano hindi siya sa kanyang pagiging, sa kanyang pinanghawakang reputasyon, sabi niya na ikamatay ko man ito, patuloy kong ipagtatanggol ang bayan ko. Sana na maging ganun din po tayo sa pananampalataya ko. Ikapahamak mo pa man yan, maging buhay mo man ang kapalit niyan, stay, ipaglaban mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kapatid, amen? Gaano man kabigat yung battles mo sa araw-araw, choose to fight with Jesus. Amen? Kapatid, hold firm. Hawakan po natin ng matindi kung ano yung truth ng Panginoon. At lagi mong tatandaan, kapatid, na hindi ka nag-iisa. Next, number 2 po, yung consistency in belief and action. Ito po ay karakteristik po ng mayroon kang matibay na pananampalataya sa Panginoon. Living out your faith daily through obedience. Ibig sabihin na pag matatagpo ang pananampalataya mo sa Panginoon, wala kang ibang ninanais kundi kung anong kalooban ng Panginoon. Sinusunod mo kung anong gusto ng Panginoon kahit mahirap para sa iyo. Amen? Prayer and good words regardless of how you feel. Nananatili ka, nananalangin ka, nagdi-devotion ka, kahit magulo yung isip mo, sumasama ka sa kapatiran, nag-join ka sa gawain ng Panginoon, kahit sobrang dami ng problema mo, kahit na-anxiety ka na, patuloy mong sinisik yung presence ng Lord sa buhay mo. Amen? Nagdi-delight ka sa Lord, nag-obey ka sa Lord, dahil alam mo na may purpose ang lahat ng pinagdadaanan mo. Amen? Next, yung characteristic po na pagkakaroon ng matatag na pananampalataya, resisting doubt and temptation. Ibig sabihin ko po yung pag napapansin mo na meron ng mga doubts, ay, hindi. Meron ka ng mga pananggalang na salita ng Lord. No? Sasabihin ng kaaway sa iyo ay, hanggang dyan ka na lang. Wala kang silbi. Ano sabi ng Panginoon sa iyo? Yung mga promises ng Lord sa iyo. Ang lahat ng kakayahan mo. Anong hindi mo kayang gawin, ako ang magbibigay sa iyo. I can do all things through Christ who strengthens me. Yung mga verse po natin dyan, lagi po natin yung i-remind sa sarili natin pag tayo dumadaan po sa mga ganitong trials. Kasi ang pagiging Kristiyano po talaga, hindi mo masasabi, ay matatag na ako sa pagiging Kristiyano ko. Paano nung dumating ang pagsubok? Lumalabas kasi sa pag may pagsubok yung totoong kahinaan natin. Nasusubok na yung talagang level ng faith sa Panginoon when the trials comes. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah! It's not about starting strong, but finishing strong. Amen? Hindi lang po yung mga Kristiyano matatag na pananampalataya ay hindi lang magaling sa una, kundi hanggang sa huli. Amen? Ganun po ang ating mga Kristiyanong dapat ay matatag. And I hope and pray na
ito din po yung ating aim, desire sa ating puso na, Lord, sa simula, ganito ako, I hope and pray, Lord, tulungan mo ako, isustain mo ako, Lord, na hanggang sa muli mong pagbabalik, maratan mo akong tapat sa iyo. Amen? Hallelujah! Next po yung perseverance in trials po. Ito po yung katangian din po ito ng pagiging matatag sa pananampalataya. Holding to faith even when life is painful and confusing. Trusting that ang Panginoon po natin ay in control. So, He is a sovereign God. Ang ganda po naman kinanta natin kanina, napapaalala kung ano ang Lord sa atin sa buhay. He is a sovereign God. He is a faithful God. Talagang, ano po ba? Ang galing ng Lord. It's amazing kung paano niya inaakma-akma, tinutugma-tugma yung sa prayer, sa opening prayer, doon po sa pag-aawitan natin, sa praise and worship. Talagang God is moving. Talagang buhay po ang ating Diyos. Amen? He is yung God of order. Hallelujah. Patuloy po natin yung piliin na kumapit sa ating pananampalataya. Kahit po marami ka nang napapagdaan ng pagsubok, kahit masakit na, kahit nakakapagod na, kahit sukong-suko ka na, kapatid, stay hold on to your faith. Panghawakan mo lagi. Kumapit ka lang lagi sa pananampalataya mo. Dahil yan ang magsasalba sa'yo para mabago yung sitwasyon mo. Amen? Hallelujah! Next, faith is not just a one-time decision. Sabi nga po na, ang pananampalataya ay hindi po ito yung isang beses mo lang pinag-desisyon. Ay, mananampalataya ako sa Lord. Paano naman kung nung start na sinabi mo na nanampalataya pero nung dumaan yung mga pagsubok, unti-unti nawawala na yung pananampalataya sa Lord. No? Kapatid, lagi mong isipin na ang pagiging Kristiyano, lagi mo pong yung sinimulan mong pagdidesisyon, dapat mong panindigan yan hanggang sa huli. Amen? It's a lifelong commitment to follow Jesus. No? Lifelong. Ibig sabihin, hanggang sa katapusan ng iyong hininga, patuloy mong pipiliin ang sumunod sa Panginoong Jesucristo. We are called to keep trusting Him even life is hard or even maraming yung doubts ang nag-aaray sa buhay natin. Amen? The Christian life is compared to a race. Sabi nga ng Panginoon, marami na din po tayo preaching na napakinggan, lalo na po sa buhay ng ating pastor na nagre-remind ng ang buhay Kristiyano ay kinukumpara sa race po. Ito yung takbuhan, yung labanan ng takbuhan. Amen? Paano mo nga ba isusustain? Paano mo tatapusin ang laban na yon, ang race ng iyong buhay? Amen? It is yung about starting strong but finishing strong with your faith intact. Amen? Sabihin po, intact po ay talagang buong-buo. No? Buo yung pananampalataya mo sa simula, mananalo ako. Kahit medyo natapilo ka, babangon ako. Amen? Hanggang sa dulo, naabot mo, natapos mo dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Ano po yung examples po? Magbigay po tayo ng examples doon sa nagmumula sa Bible. Si Job po, napakagandang halimbawa lagi nito ng buhay ni Job. He lost everything but never cursed God. Amen? Nagkaroon siya ng sugat, nawala ang lahat sa kanya, yung mga hayupan niya, yung mga anak niya, yung mga kayamanan niya, nawala sa isang araw lang po. Pero hindi niya kinurse ang Panginoon. Still, pinuri niya ang Panginoon. Ano po ang sabi ni Job? The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Glorify niya pa ang Panginoon dahil si Lord yung nagbigay talaga po niyan. Kaya ang Lord din ang may kakayahan. Kung gusto ng Lord na bagay, wala tayong magagawa. Amen? Sa buhay din po ni Paul, even in prison and facing death, he said, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Amen? Kung paano binago si Paul na nag-encourage, siya nga po yung nagsulat ng Book of Hebrews na yan, na patuloy na nagpapaalala sa atin na tapusin natin, panghawakan natin ang pananampalatayang meron tayo sa kabila ng pagsubok. Sabi nga, faith over fears. Kaya ano makalaki yung fears mo yan, let your faith be bigger than your fear. Amen? Jesus, yung isa rin po sa halimbawa sa Bible natin, yung the best example sa pananampalataya ay si Jesus. He held firm to God's will, even the point of death on the cross. Amen? Patuloy na nag-obey ang Lord. Talagang pananampalataya niya sa Ama, hindi nawala kahit nandun na siya sa cross, ay papako na siya. Amen?
I hope and pray na maging ganito rin po affirm yung ating pananampalataya. Ano ga po yung kalagahan nito sa buhay natin? Na nire-remind tayo sa bagay natin na panghawakan natin yung pananampalataya sinimulan natin. Those who endure to the end receive the crown of life. Amen? Meron po tayong nag-aantay na gantimpala. Amen? Amen. May nakalaang gantimpala ang Panginoon natin sa lahat ng pagpapagal natin. Amen? Kaya, raise up, kapatid. Cheer. Na? Pagsubok lang yan. Nandiyan yung Lord natin. Amen? At yung pagpapagal lang yan, isang araw, yung mga luha mo, it will turn to joy. Iikit ka rin. Amen? Faith that is not endured is not genuine faith. Ibig sabihin, pag hindi daw po talaga buo, hindi matatag yung pananampalataya, hindi pa po talaga yung masasabing totoong pananampalataya. Yun po yung paalala sa atin. Perseverance proves that our faith in Christ is real. Amen? Pag ikaw po ay nagtsatsaga, nagtitiis ka, iyan po isang patunay na totoo ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa Mateo 24:13, ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen? Firm in faith is not just a feeling or decision. God's words is yung lagi natin paalala na yung pananampalataya natin ay huwag po tayo magpadala sa emosyon natin, kundi kung ano yung faith natin, faith, feelings po. Let your faith be bigger than your emotion, your feelings, no? Huwag po yung mangunguna sa buhay mo yung mga emosyon natin pag may problema. Ay, makalungkot naman. Baka wala na tong tapos. Baka kakatapos na may kasunod na naman. Nakalungkot-lungkot na ng buhay ko. Na? Remind yourself always, kapatid, that you are the faithful God. Sabi nga, pag mga estudyante sinabihan ni Mayor na pag-aaralin kita. Masaya ka ba? Pag-aawakan mo ba yun? How much more si Jesus yung nagsabi na sa'yo? I will sustain you. I will provide for you. I will love you. Amen. Amen. Hallelujah. Next po, may hinihanda pa akong self-check po sa ating sarili, no? At I hope and pray na ating po itong namnamin, i-check po natin yung puso natin right at this moment doon sa mga napakinggan nating warning, reminders ng Panginoon about having a firm faith. Ito po yung mga tanong na tinatanong din sa atin kuminsan ng Lord. At gusto ko na ito po itanong din natin sa ating sarili. Hindi mo naman kailangan kapatid sagutin ito. Sarili mo na lang po ang sasagot ito. When challenges come, do I hold on to my faith or I do easily doubt? Amen? Next, am I allowing sin to harden my heart? Or do I guard my heart from influences that weaken my faith? No? Ginagard mo ba yung puso mo sa mga influensya, sa mga napapanood mo, sa mga nababasa mo, na nagkukos ng pagbagsak ng pananampalataya mo? Ginagard mo ba yung heart mo? Are there sins I tolerate to justify na sometimes okay lang to? Thinking they are not just bad. Amen? Where do my thoughts and desires dwell most of the time? Are they aligned with God's Word? Or with my worldly pleasure? Do I see trials as an opportunity to grow closer to God? Or nagre-reklamo na lang lagi ako? Amen? Next, am I quickly to repent when I commit sin? Or do I make excuses? No? Am I easily influenced by fear, doubt, or negativity? Or pinanghahawakan ko yung promises? Next, do I still have joy and longing for God's presence right now? In His presence or in His Word? Do I see trials na bigger? Do I see trials bigger than my faith? Do I still have the desire to commit in following Jesus until the end, no matter what happened? Sige po, yun po yung gusto ko na isa-check po natin, no? Maging reflection natin doon. Pagbulay-bulayan natin sa araw na ito, yung pinaka-word, pagbulay-bulayan natin yung mga tanong na yun. Amen? Amen. Sabi nga, no, being a Christian is more than just knowing Jesus. Ang pagiging Kristiyano po, hindi lang sa simula nakilala mo ang Diyos na tagapagligtas mo.
na ang Diyos tapat sa buhay mo, na ang Diyos mapagmahal. Pero ang pagiging totoong Kristiyano, it's much deeper na kung paano ka lumalakad araw-araw kasama si Jesus. Kung paano mo isinasabuhay araw-araw na ang Panginoon ayaw to, kaya ayaw ko rin to. Paano mo ginugusto ang mga gusto ni Jesus sa bawat araw ng buhay mo. Amen? Yun po ang pinakang totoong kahulugan ng pagiging Kristiyano. Na hindi mo lang dapat alam kung sino si Jesus, pero dapat nakikita sa buhay mo kung sino si Jesus. Amen? Nasa last part na po tayo, praise God. Closing encouragement po tayo. Sabi nga, meron po yata po dyan dito. Sige po, nasa Tagalog. Ingatan natin ang ating mga puso at mahigpit na panghawakan ng ating pananampalataya na matatag na tiwala kay Jesus. Kahit gaano kalakas ang paninilang ng kasalanan o bigat ng mga pagsubok, tinawag tayo magpalakasan at magtulungan hanggang sa wakas. Tandaan, ang mga magtatapat hanggang sa uli ay makikipagpapala hanggang tagumpay ni Kristo. Kaya, patuloy naman ang palataya, patuloy na magpalakas, at huwag kailanman bibitawan ang mga pangako ng Diyos sa buhay. Amen, kapatid? I hope and pray na na-encourage po tayo. Alam ko na ang bawat isa po sa atin ngayon ay dumaraan sa shakening ng pananampalataya. Patuloy nating piliin na palakasin ang ating pananampalataya. Meron na naman binigay ang Lord sa atin na kung dumaraan ka sa shakening ng pananampalataya, pansin mo na medyo hindi na firm yung pananampalataya mo. Ano sabi ng Panginoon? Na balikan mo yung kanyang salita. Magbabalik ka sa kanyang presensya, sa kanyang salita. Makisama ka sa kapwa natin mananampalataya na mag-i-encourage sa iyo. Magpapaalala sa iyo kung ano yung katotohanan at kung ano yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa iyo. No? Gusto ko pong iwanan sa iyo yung salita ng Panginoon sa Taga-Roma 8:18. Dito na po ako magtatapos. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa ating balang araw. May gantimpala sa mga nananatiling tapat ang walang buhay kay Kristo. Kapit lang sapagkat siya ang aking lakas at tagumpay. Amen? At salamat po sa araw na ito. God be all the glory po.